Hello, chess buddies! Welcome again to my chess channel. This is your chess guru, and for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano i-counterplay ang tinatawag nilang ang pinakasikat na chess opening, ang Queen's Gambit. So kasi po kaya naging sikat dahil sa pelikula na sinapelikula sa movie series na Queen's Gambit. So dito po sa dahil sa pelikula na to, sumikat pong muli ang chess sa international o sa mundo. Mas maraming naglaro ng chess again nung napanood yung pelikula ng Queen's Gambit po. So at naging sikat ang online format ng chess po dahil sa mga streamers, ang mga gamers na nagkaroon ulit, bumalik ang interes sa paglalaro ng chess. Okay, anyway, pag-aaralan po natin sa video ito kung paano i-counterplay yung tinatawag na Queen's Gambit opening. So simulan na po natin. Ang Queen's Gambit opening po ay sisimula sa D4 at tinitirahan po yan ng Knight F6 ng black. Then titirahan yan ng C4 ng white again. So pag nakita po natin yung initial setup na yan ang tinatawag na Queen's Gambit opening. So as a black po, ang ginagawa po dyan, na common na ginagawa ng black dyan is i-open tong G6, then ilalagay po yung bishop dyan sa G7, then magka-castling. Then ang white naman po, magkukontinue siya sa opening niya na it's maaring E4, tapos ilalabas niya yung knight, ilalabas niya yan, ganyan kaganda yung, para siyang 3-dimensional talaga. So, ilalabas niya yung knight sa C3 o F3, sorry. So ganyan po. So paano naman po natin siya i-counterplay yung opening ng white na to na Queen's Gambit. So ganito po yan. Bakit po natin hindi natin biglayin yung ating kalaban na tirahan natin ng E4? Magugulat po yung kalaban natin dyan. Binibigay yung E4 pawn niya. So dalawang option po ang napapakita ko sa inyo dito. Kung kakapturein niya yung pawn at kung imumove niya yung pawn dito sa D5. So unahin po natin yung kakapturein niya muna yung pawn. Siyempre yung white niyan matetempt na capturein yung pawn kasi libre siya. Binibigay niya yung E4 pawn niya. So once the white captures the pawn, attacking the knight, ganyan po ang mangyayari diyan. So ang magiging response po ng black diyan is siyempre itakbo yung iligtas niya yung knight niya. So the knight moves to G4, knight G4, attacking the same pawn. So ang magiging response po ng white dyan is to defend the pawn. Of course, maraming ways to defend the pawn, pero ang common way o common move na tinitira po dyan ng mga player o ng ilang porsyento ng manlalaro ng chess, ang ititira po sigurado is, of course, defending the pawn and developing the piece. Ititira niya po yung knight niya to defend the pawn sa atake ng another knight. So ganyan po yung magiging setup diyan. So shock mo ulit yung kalaban mo, sacrifice mo ulit yung another pawn, bigay mo ulit yung another pawn. Siyempre ibibigay niya yan, kakainin niya yan kasi pagkakataon na to, lamang na siya ng isang pawn. So if he captures it, then you capture it back with your bishop. Wag po natin kakapturein ng queen or ng pawn. So after capturing with the pawn with your bishop, ang magiging response po ng black dyan is syempre itong knight na to is annoying yan, annoying dyan at inaatake niya yung F2 pawn mo So ang magiging move po dyan ng white is to attack the knight by pushing his H3 pawn. Atakihin niya yung knight. Dahil atakador ka din, yun nga, sa una pa lang binigla mo na yung kalaban mo. Biglayin mo ulit, sacrifice mo yung knight mo by capturing F2 pawn, forking the queen, attacking the queen and the rook. Wala naman siyang suporta.
So, kakapturein po niya yan ng king. He captures it with his king. After that, dahil magaling ka naman magsakripisyo sacrifice mo ulit yung bishop. Yan. Sacrificing your bishop. Bishop to G3. Ayan po. Ala namang suporta. So, of course, yung king hindi makakamove doon kung doon siya move. So, ang magiging option ng king dyan is capturein na lang yan. Then, that's the time. Lag ang kanyang queen. Okay. So, yan po yung isang option doon sa pag kinain ng pawn yung bait mo na e4 pawn. So, balik po natin sa dating posisyon. Ayan. Balik natin sa dating posisyon. Ayan. What about naman po pag hindi niya kinain at itinulakan lang niya yan ng pawn? So, tignan po natin. Pag itinulak niya yung pawn sa D5, tirahan po natin yan ng bishop C5. Ayan. In this position po, ang pinaka-common, pinaka-maraming move, kahit po siguro tignan natin sa statistics, ang ititira po dyan ng white is knight, bishop to G5, attacking, pinning the knight. So, yan po yung common na titira. Marami pong tumitira niya na ititirahan niya ng bishop to pin the knight. Yan po. Dahil atakador ka nga, sakripisyo ulit. Huwag po natin atakihin ng h6. Sacrifice natin ulit by sacrificing our queen. Ayan po. Yan. So, mabibigla siya kasi, binibigay niya ng libre yung queen. At kung hindi po niya kasi kainin yan, yung bishop din, wala rin siyang tatakbuhan kasi attack din siya ng knight. Ganyan. O, hindi siya makakatakbo ron. Hindi rin siya pwede doon dahil mayroon checkmate. Hindi rin siya pwede ron. So, pag dito, kakainin lang din siya ng bishop. Tapos, ma-open yung F pawn niya. So, ang magiging option talaga ng bishop dyan is to capture the queen. So, if he captures the queen and you deliver the checkmate by capturing the F2 pawn by your bishop, checkmate. So, nagulantang po dyan yung ating kalaban sa ganyang move. So, I hope sa dalawang option po na to is okay na i-counterplay natin kung ano yung Queen's Gambit opening. So, I hope you learn something from these two options at may apply natin sa ating mga games in the future. Maraming salamat and see you again sa ating next video.